Maligayang pagbalik dito sa Good Morning Boss at syempre nandito pa rin tayo sa Region 7 office ng BIR sa Quezon City Avenue at dahil alamin natin nga ngayong last day ng filing kung ano nga ang proseso na dapat pagdaanan ng ating mga boss na magka-file pa lang ng kanilang ITR today at today nga ang last day kaya sigurado kailangan lahat na po tayo lalo na mga hindi nagka-file ay gawin na nga natin to at ngayong umaga makakasama natin walang iba kundi ang director nga na si Director Jonas D. Amoras. Sir, good morning po sa inyo. Good morning din sa inyo at sa nakikinig at nanonood na inyong programa. Sir, ito po syempre pagdating po natin dito baka po yung mga boss natin ay pagdating dito ay hindi po alam kasi nakikita natin na napakarami na nga pong tao at marami po tayong mga station which are properly labeled. So baka pwede po natin i-walk through para sa ating mga manonood ngayong umaga para pagdating po nila dito ay mas magiging maganda na rin po ang flow. So saan po ba ang unang station na ating pupuntahan at ano po ang ginagawa doon? Ang una nating station na dapat puntahan ng ating mga taxpayer ay una, Station 1, kung saan sila pwedeng kumuha ng income tax returns. No? Nandun yung mga returns natin sa Station 1, mayroon tayong nag-a-assess. Ngayon, after sa Station 1, mayroon tayong Station 2 na nilalagay kung saan nandito yung ating mga tao sa Assessment Division na mag-a-assess paano pag-compute, paano pag-prepare, magbibigay ng instruction sa kanila paano gawin yung kanilang income tax return, Station 2. Ang Station 3, dito nagpa-file yung ating mga senior citizen galing sa Station 2 papunta sa Station 3 para mag-file yung mga senior citizen, yung mga buntis at saka yung mga kasamahan nating may kapansanan. No? So para sila hindi nahihirapan, sinihiwalay natin sila para hindi sila pipila doon sa marami. Station 3. Station 4, hinati natin ang Station 4 sa dalawang stations and 4B. Ang Station 4 para ito sa mga taxpayers na magpa-file ng income tax return na walang bayad. So, dalawa. Yung Station 4A para doon sa walang bayad na ang dala nila ay 1 hanggang 5 tax returns. Kung ang isang tao, ang dala niya ay sobra sa 5 tax returns, doon siya magpa-file sa Station B. Doon sa dulo, no? Para hindi ginawa natin ito para yung mga taong nagdadala lang isang return, hindi naman mag-aantay ng sobrang tagal doon sa nakauna na ang dala ay 50 ka returns. So Station 4, Station 5, ito yung sa bangko, yung magbabayad sa DBP at sa dalawang collection agents natin sa RDO 39 at RDO 40. Ito yung mga taxpayer na magpa-file na may babayarang buwis. Sa Station 5 sila pupunta. Ang Station 6 sa dulo, ito yung ating medical assistance. In case kung mayroong magka-high blood o sasakit ang ulo, mayroon tayong naka-standby na doktor at nurse para mag-asikaso sa kanila. Sir, ngayon po, maaari po ba natin puntahan ang isa-isa sa mga station para makita rin kung ano po ang kailangan nilang pilahan at ano po yung mga gagawin po nila sa mga stasyon na ito? Okay. Eto mga boss, pupunta muna tayo sa Station 1 kung saan makikita natin na pagpasok nyo pa lang sa BIR office dito sa Region 7 ay nakikita natin na to your left will be Station 1 kung saan nakalabel ito ng tax returns. At dito nakikita natin ang mga forms po. Sir, alin po ba ang mga forms na dapat nga pong kunin ng ating mga boss dito sa Station 1? Ito yung mga forms na kukunin nila kung ikaw ay isang negosyante, so isang individual na negosyante ka, ito yung gagamitin mo, 1701. Color coding din ng ating returns. Madali siyang ma-identify. Pag pula, ito yung mga negosyanteng individual. Pag wala kang negosyo, sweldo lang ang kita mo sa buong taon, ito yung green, blue. Pag korporasyon ka naman, asan yung korporasyon? Ito yung korporasyon. Green, no? Ano pang iba? Yung exempt. So basically, ito yung mga kulay sa ating mga returns sa korporasyon. Individual, pula, kung negosyante, kung sweldo lang, blue. Pag korporasyon, mga green ang color niya. No? So, para madaling ma-associate kung anong returns ang kailangan. Sir, so pagkakuha po nila ng mga forms na dapat nga po nilang ma-fill up, fill upan po nila dito at ang susunod po na step ay lilipat na po sila sa pangalawang station. Fill up dito, kukuha lang sila ng forms, doon sila nag-fill up sa Station 2 kung saan sila tinutulungan ng ating mga kasamahan kung ano ang ilagay nila, anong isusulat nila at paano i-compute.
So nakikita natin itong ating mga kasamahang naka-blue and yellow. Sila yung nag-a-assist. Itong nakapila dito, ito yung magpapatulong sa kanila paano computein yung ating tax. Sir, so pagpunta po nila dito ay kukuha po sila ng form at dito po i-assist na nga po sila para nga po ma-fill up yung form. Pero ano po yung mga kailangan nilang dalang mga dokumento para po maano yung pagka-compute? Ikaw naman ay negosyante, korporasyon ka or isang individual na negosyante, dapat dala mo dito ngayon ang inyong financial statements, audited financial statements. So, pag sinabi natin financial statements, nandun yung income statement, balance sheet, footnotes to the financial statements, at saka auditor certificate. Ngayon, kung mayroon ka namang kiniklaim na mga tax credit sa babayaran mong tax, ma-minus mo yung na tax credit or tax withheld in the several quarters, dapat dala mo yung withholding tax certificate. Kung ikaw naman ay isang empleyado at magpa-file ka dito, dapat andala mo yung withholding tax certificate mo doon sa sweldo mo. Magkano ang kinaltas mo at i-attach mo yan sa income tax returns. Basically, yun yung mga kailangan mong dalhin dito. Yes, sir. So, Director, ibig sabihin po na pagdating po dito sa pangalawang station ay dala na lang po natin at a-assist na po tayo sa pagko-compute. Hindi na po natin kailangan asikasuhin. Kumbaga, nandyan na po yung mga natin mula sa BIR para tulungan po tayo sa computations. Yes. Ito, doon lang sa mga taong hindi pa nila na-compute yung sarili, na-prepare yung sariling income tax return sa kanilang opisina. Kasi marami namang hindi na pumupunta sa tumutuloy sa Station 2. Katulad ng mga returns o tax returns na ginagawa ng mga accountants, mga bookkeepers, sa mga law firms, hindi sila dumadaan dito kasi alam na nila paano i-compute. Ito, ang dumadaan lang dito, yung mga medyo gusto lang talaga magpapa-assist. So, yun yung trabaho nitong Station 2. So after po, ma-fill upan na nga po yung mga forms na kinuha natin mula sa Station 1 at na-compute na nga po ng ating mga kasama po dito sa BIR sa Station 2, saan na po tayo susunod na pupunta? Dalawang klaseng tax returns ang meron tayo. Ang unang tax returns ay yung walang bayad. So, at pangalawang returns ay yung may bayad. So kung sakali man, dito sa ating walang bayad na tax returns, kung ikaw naman ay isang senior citizen, buntis ka, o mayroon kang kapansanan o karamdaman, no? Pwede ka dito mag-file agad. Yung mga walang bayad dito sa mga senior citizen. Station 3 po. Station 3 ito para matulungan naman sila agad, no? Mas convenient po para sa kanila. Ngayon, kung ang tax returns mo ay walang bayad, tapos hindi ka buntis, hindi ka senior citizen, o hindi ka yung tipong may sakit o kapansanan, doon ka pupunta. Yun yung Station 4A natin. Tumatanggap yan ng walang bayad. Diyan. Ngayon, pag ang dala mong ay sobra sa 5, walang bayad, for Station 4B ka, nandun sa dulo, doon mo dadalhin yung mga returns mo. And then doon po, ano po ang mga inaasikaso po natin sa Station 4A at saka sa 4B po? Tinatanggap lang. Nireceive natin yung returns through stamping or through machine. Kasi may dalawa tayong paraan ngayon pagtanggap. Una, through machine. No, makikita natin may mga desktop dyan ngayon, through machine. Kung hindi gumagana ang ating mga machines, manual stamping tayo. Yan yung proseso natin dyan ngayon. And then after nga po nun ay kumbaga yung huling station na po is sa Station 5. Bayad ka, dito ka pupunta. Punta ka sa DBP para magbayad o di kaya akyat ka sa second or third floor kasi mayroon tayong mga collection agents doon na tumatanggap ng collection. So, dito yun sila. Yun, pagkatapos kung yun lang, optional lang naman doon sa dulo, Station 6, kung mayroong karamdaman, gusto magpa-check up, mayroon tayo naka-standby na doktor dyan at nurse. So para dun naman po sa mga walang babayaran pagkatapos pa na sa Station 4A ay sa 4B, pwede na po, tapos na po yan, okay? Basta sila, pwede na silang umuwi. No? Ang kanilang kopya ng kanilang tax returns. So napakadali naman po pala talaga dahil nakikita natin na meron tayong mga sign talaga at meron tayong mga kasama sa BR, mga kaibigan natin dito na ina-assist tayo sa lahat ng ating kailangan na tulong, lalo na kung hindi natin alam. At first time, siguro may mga first time na ITR na mga magka-file dito ay talaga napaka-convenient, napakabilis ng proseso. Wala tayong kailangan isipin, i-compute na nila para sa atin. Nandiyan na lahat ng forms, i-fill up na lang natin, pipirman na lang din po tayo at submit na lang po ito. Sir, siguro baka meron lang po tayong mensahe para sa ating mga manonood ngayon, especially last day na nga po natin ang filing ng ITR. Inanyayanan natin lang lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Habulin natin yung
alas 5 ng ngayong araw na to kasi pagdating ng alas 5, hindi na tayo magtatanggap ng returns na walang penalty. Lahat ay may penalties na. So we will be open up to 5 o'clock in the afternoon. No? That would be our final deadline para sa araw na to, para sa 2013 income tax returns. Alright, yan. Maraming salamat po. That was Director Jonas D.P. Amora mula nga dito sa BIR Region 7. Maraming salamat po sa inyo. God, thank you po dahil dinaan niyo po kami sa step-by-step process na kailangan ng daanan ng ating mga boss. Thank you, sir, for your time this morning.